ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagsasama-sama muli sa banal na misa para purihin natin at pasalamatan ang Diyos sa kanyang kagandahang loob. Sa gitna ng ating mga napakaraming pagsubok at problema, naniniwala tayo na may kapangyarihan ang Diyos na makagawa ng milagro laban sa mga masasamang sitwasyon ng ating buhay. Ang mabuting balita sa ating babasang ebanghelyo ay kayang lumakad ng Panginoon sa ibabaw ng tubig. Ito ay pagpapakita ng kanyang lakas laban sa anuman mga pagsubok at suliranin ng ating buhay. Kaya kamukha ni San Pedro, tayo ay kumapit sa Kanya. Huwag lang tayong humiling, pero naway sa ating malakas na pananampalataya, magpakita ang Diyos ng milagro sa pamamagitan natin. Sa napakaraming beses na kung saan tayo ay napanghinaan ng loob at nawalan ng tiwala sa Diyos, humingi muna tayo ng lakas ng loob sa Kanya, hiningin muli natin ang Kanyang awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama na Espiritu, sa luwalhati ng Ama,
Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kaloob namin ay pananahan mong lubos ang iyong Espiritu sa aming kumukupkup upang sa lupang ipinangako kami makapasok sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ng Panginoon at mumihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katuwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang maghahari yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos ang ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupae bubungang mainam. Sa harapan niya'y yaong maghahari gawang katarungan. Magiging payapa at susunod ang madla sa kanyang pagdaan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamising ako'y sumpain at mawalay kay Kristo. Alang-alang sa kanila.
Sila mga Israelita at tinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo siya'y maging tao. Diyos na kakatas-katasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya. Pag-asa ko sa tuwina, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantalang nasa laot noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasulungat sa hangin. At ang madaling araw, may sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, papuntahin niyo ako dyan sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Paglapit kay Jesus, ngunit napansin niya ang hangin at siya ay natakot. Nagsimula siyang lumubog. Sagipin niyo po ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig. Sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ay ang anak ng Diyos, sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Sa ating pong mga subscribers at followers, sa mga masugid na nakikinig ng ating mga homily, I hope that you are well. Stay well. Sa ating po mga kapatid na OFW sa ibang bansa, pinagdarasal ko pa rin po ang inyong mga kaligtasan habang kayo ay nakikipagsapalaran, nagtatrabaho, nagsasakripisyo para sa inyong pamilya. At isama po natin pa rin sa ating dasal dito sa ating banal na misa ang mabilis na kagalingan at panunumbalik ng lakas ng ating mga kapatid na may sakit. Maraming salamat po sa inyong dasal at panalangin
kami po dito sa Pilipinas ay paunti-unting umaahon na dahil nawawala na po pakonti-konti ang tubig, ang baha. But please also keep us in your prayers dahil meron pa rin po mga mabababang lugar. Meron po tayong mga parishioners na lubog pa rin sa baha. At maraming salamat po sa umaapaw na tulong at grasya sa inyong mga donations online. Pinagdarasal ko po na ibalik yan ng Diyos sa inyo, siksik, liglig, umaapaw. Amen? Meron pong isang kwento tungkol sa isang hari at nung minsan bumili daw siya ng isang agila. Ang hindi niya maintindihan, kahit na anong gawin niya doon sa agila, hindi po ito lumilipad. Ito po ay nagpapahinga lang, nakakapit dito po sa kanyang sanga. Kaya ito pong hari, tinatakot, ito pong agila. Pero ayaw pa rin po na lumipad. Ayaw umalis. Binabribe nitong hari, nagbibigay ng pagkain para maakit itong agila na lumipad papunta sa kanya. Pero ayaw pa rin pong umalis at lumipad. Kahit na ibukaka lang ng konti nitong agila ang kanyang mga pakpak, wala pong reaction. Habang nagtataka po itong hari, pinagmamasdan itong kanyang agila, meron daw pong isang magsasaka na napadaan. At tinanong, mahal na hari, ano po ba ang problema? Sabi nitong hari na binili niya ang kanyang agila pero parang may sakit, ayaw lumipad. Sabi po nitong magsasaka, wag po kayong mag-alala. Ibigay niyo po sa akin at pagkatapos ng isang araw, maibabalik ko sa inyo, lumilipad na. Kaya hinayaan po ng hari, binigay niya itong kanyang alagang agila sa magsasaka. At oo nga, pagkatapos po ng isang araw, bumalik itong magsasaka, dala-dala ang agila, lumilipad na. Napakataas ng kanyang lipad. Tuwang-tuwa ang hari. Pero ang pinagtatakan lang ng hari ay, paano mo napalipad itong aking alagang agila? At dito po, ngumiti ang magsasaka, sabi niya, pinutol ko lang po yung sanga kung saan nakakapit yung agila. Kaya ayaw palang lumipad nitong agila. Ito ay dahil komportable na siya. Pero nung wala na siyang kinakapitan, lumipad na siya. Ano po ang aral? I want you to remember this, my dear friends. That you can never achieve great things in your life if you are in your comfort zone. Hindi ka magtatagumpay sa iyong buhay kung nakakapit ka sa kaginhawahan mo, kung inaayawan mo ang hirap ng buhay na ito. Kung gagamitin natin ang kwento na ating narinig, ang paglalakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. At itong si San Pedro, nakapaglakad din kahit nakakaunti. Anong tinuturo sa atin? Ito po, tandaan nyo din. You can never walk on the water when you are still in the boat. Kahit na gustong maglakad ni Pedro, kamukha ni Jesus, magawa ang imposible. Imposible niyang magagawa ito kung hindi siya lalabas doon sa bangka. My dear friends, we have two options in our life. Remember this. You can always remain on your boat and look at the miracles of Jesus. But the second option is you can step out of your boat and become part of the miracle. Yan po yung tanong ko sa inyo What do you really want in your life? Do you only want to see a miracle? Or do you want to become part of the miracle? Pag nagdarasal po kayo ng milagro, yan din ang tinatanong ng Diyos sa inyo. Gusto mo bang makakita lang ng milagro o gusto mong makaranas ng milagro? Kasi tandaan niyo po ito, mga kaibigan. You can never be part of the miracle if you do not sacrifice something in your life. Walang milagro kung walang sakripisyo.
You have to let go of something in order to receive something great from God. Tandaan niyo po yan. Makikita niyo po yan sa mga kwento sa Ebanghelyo. Tingnan niyo po, kung hindi nakapagbigay ng kahit nakakaunting pagkain, hindi po ito dumami at nakapagpabusog ng mga libo-libong tao. Hindi po ba? Yung babae na merong sakit, na umaagas, lumalabas ang dugo sa kanya, hindi siya gumaling kung hindi siya nakipagsiksikan sa mga tao. Kahit na matapak-tapakan na siya, pinilit pa rin niyang lapitan si Jesus dahil ang paniniwala niya, kung mahahawakan ko lang ang kanyang damit. Kailangan pa rin niyang magsumikap, maghirap, at iunat ang kanyang kamay para magkaroon ng milagro ng pagpapagaling sa kanyang sarili. Kailangan pa rin nung ina na may sakit na anak na magpakumbaba sa harap ni Jesus para gumaling yung kanyang anak na sinasabihan. Sinabihan siya ni Jesus na para bang isa siyang aso, na insulto siya. But see, she sacrificed her pride in order for her son to be healed. Tingnan niyo naman po, itong si San Pedro, kailangan niyang alisin ang kanyang takot para siya'y makapaglakad sa ibabaw ng tubig. Kahit na narinig natin sa Ebanghelyo, sinabihan siya ni Jesus, napakababaw, napakahina ng kanyang pananampalataya. Ang tanong ko po sa inyo, sino pong mas mahina ang pananampalataya? Si San Pedro o yung mga ibang alagad na hindi man lumabas doon sa bangka? Sila yung mga totoong duwag. Sila yung mga totoong mahihina ang pananampalataya. Kahit na kakaunti ang pananampalataya ni San Pedro, may pananampalataya pa rin siya. At tingnan niyo po, dahil sa maliit na pananampalatayang iyon, nagawa niya yung imposible. Nakapaglakad pa rin siya sa ibabaw ng tubig na hindi naman talaga maaari. Ang naging problema lang, kaya bigla siyang lumubog at hindi dire-diretsong kanyang paglalakad ay dahil mas tinignan niya, binigyan ng pagpansin yung malalakas na alon, yung malakas na hangin at nawala ang tingin niya kay Jesus. Pero tingnan niyo po ang kapangyarihan ng kahit nakakaunti at katiting na pananampalataya. Kaya nga ang kasabihan, if you want to walk on water, you need to have feet of faith. You need to have feet of faith. Huwag kayong mag-alala. Basta't meron kang pananampalataya, kaya mong malampasan anuman ang iyong suliranin, anuman ang iyong pagsubok, anuman ang iyong problema. But the first step is, you need to go out of your boat. Yun yung gusto ko pong itanong sa inyo. Ano ba yung bangka na hindi nyo maiwan-iwanan? Meron tayong mga kanya-kanyang bangka ng pinaghuhugutan natin, ng kasiguraduhan, ng kaginhawaan. This is our boat of security. But we are challenged, my dear friends, to leave this boat, to sacrifice it in order to receive greater, more good, and mind-blowing miracle in our life. Tingnan niyo po, kahit naman nakakatakot yung pumupunta sa hospital. Sino bang may gusto na matusok ng karayom? Di ba wala? Pero kung hindi mo titiisin na pumunta sa hospital at matusok ng karayom, hindi ka gagaling. Hindi po ba? Nakakatakot yung pangingibang bansa. Hindi mo alam kung magiging matagumpay ka. Ang mahal nga na pagrerenta sa isang kama lang nga. Sa pera po natin, halos 50,000 na. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo sa pakikipagsapalaran mo sa mga dayuhan. Pero bakit ginagawa ng mga iba sa atin? Para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Di po ba? Minsan, kailangan mo din makipag-ayos at makipagkasundo. Kahit na mahirap at masakit sa iyo. Dahil ano ba ang kasabihan? Saying sorry does not prove that you are wrong and the other person is right.
But saying sorry means that you give importance more to your relationship more than the ego. Ang sakit kaya na magpakumbaba? Ang sakit kaya na isakripisyo ang ating pride? Pero kahit na alam mo, ginawang ka ng mali, alam mo, ikaw yung nasa tama, bakit gagawin mo pa rin na kausapin at subukan na ayusin ang inyong relasyon? Dahil sayang ang pag-ibig, sayang ang inyong pagmamahalan. Ang tanong, ano ba yung bangka na kailangan mong iwanan para magkaroon ka ng milagro? Maghanda po kayo na pag kayo ay nagdarasal ng isang milagro sa iyong buhay, God requires you to give something up. Walang milagro kung walang sakripisyo. Kamakailan lang po katapos-tapos ng World Youth Day doon sa Lisbon, sa Portugal. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo. Isang mabuting balit, very wonderful news. There is a miracle that happened there. Meron pong isang bata na nag-attend ng misa doon po sa Fatima. Bulag! Pero pagkatapos po ng misa, alam nyo nangyari? Aba, nakakita na siya. 95% po wala nang makita. Pero sinama itong bata, gustong-gustong pumunta. Kahit na ginagabayan lang siya, ngayon magaling na siya. It is a modern miracle. Pero tingnan niyo po, hindi gagaling yung batang yun kung hindi siya pumunta doon sa Fatima. Nakakatakot, bulag. Recently pa lang po nabulag. Pero iniwan niya the comfort of her home to go there, to Lisbon. Taga Madrid po. She's from Spain. She traveled to Portugal. And because of her faith, her devotion, because of the grace of God, she received this miracle. Alam ko po, napakarami sa inyo ang humihiling ng milagro. But do not only pray for a miracle. Go. Naway sundan natin itong si San Pedro. Lumabas tayo. Lumapit tayo sa Diyos. Huwag tayong mag-alala kahit na tayo ay madapa sa feeling natin, hindi tayo magtatagumpay. Basta't palagi tayong tumawag sa Diyos. Sasagipin tayo ng Diyos. Just focus on Jesus. Listen to Jesus and allow Jesus to hold you. Be part of the miracle. Stop looking for miracles. It is possible through a great faith. Yan po yung ating ipagdasal dito sa banal na misang ito. Hilingin natin ang lakas ng loob galing sa banal na Espiritu. Alam natin kung anong kailangan nating iwan. Lalong-lalo ng kasalanan. Baka yan na lang ang nagiging hadlang. Hindi pa tumutubo at hindi pa nakikita ang milagro sa ating buhay. Sabihin natin, Panginoon, pagkalooban mo kami ng lakas ng loob galing sa banal na Espiritu para iwanan na ang aming mga bangka na nagbibigay ng seguridad sa amin dahil mas mahalaga na kami ay makalapit sa iyo. Mas sigurado ang buhay namin pagkasama ka at siguradong di lang kami makakakita ng milagro kung hindi magiging parte pa kami ng milagro. Amen. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, laluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sang nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Sa mga bagyo at kahirapan ng ating buhay, panatag tayong dumulog sa Panginoon para sa ating kaligtasan. Buong pananalig tayong manalangin, sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, makatagpo ang simbahang Katolika sa kanyang Panginoon ng lakas at kasiyahan para mapaglabanan ang mga bagyo ng pag-uusig, pang-iiwan at pagtatakwil. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang Santo Papa Francisco at ating mga obispo ay patuloy na biyayaan ng liwanag at lakas na kailangan nila sa pamumuno sa simbahan sa mga panahong ito ng kalituhang moral at laganap na karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga puwersang pangkapayapaan ng United Nations sa mga lugar ng kaguluhan ay magtagumpay laban sa karahasan at maipagtanggol ang mga sibilyan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan po ng ating puso, atin din buksan at sabihin sa Diyos ang ating mga intensyon at pangangailangan. Panginoong Hesus, bukal ng lahat ng tapang at kaligtasan, tulungan mo kaming harapin ang mga hamon ng buhay, ng buo ang loob at pananalig na ikaw ay kapiling namin hanggang sa matamo namin ang kapayapaan kung saan ka nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. O Diyos, sawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin itong bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga na lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang mahihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan, ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakda na magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaan mga siwa sa daigdig. Ika'y ngayon pinaglilingkuran sa pagganap ng pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng iyong anak mong mahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos makakahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kabilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, lagan sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubiling na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Diyos sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipakaloob mo
sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ngayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere ad donum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere ad donum Dei. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan, ay magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dahil po sa inyong pakikinig at pakikisalo sa ating banal na misa. Marami po tayong natutulungan na mga kaparokya, kamukha po ng ating mga kapatid na nakalubog pa rin sa baha. At ngayong pong darating na September ay papasok na po ang mga bata. At dito po sa parokya ay meron po tayong mga scholars na binibigyan po natin ng allowance. Kaya sa pamamagitan po ng inyong mga donasyon, ay isang paraan yan ng pagtulong din po natin sa mga tunay na nangangailangan. Kaya naway palagi kayong pagpalain ng Diyos. May you receive much for giving much. God bless po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos na makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.